Okay, mga kapatid, nandito na naman po tayo sa isang reaction video at opinyon. Meron na naman po tayong panonoorin na galing naman ito sa Pinas Balita TV na may pinamagatang Halakalakson binigla ang Senado, bumaliktad kumaliwa na. Patanong, ano? Romualdez Jr. Nataranta, timbog lahat. Uy. Ito bang si Lacson at School Bukol pagmamay-ari ni Romualdez? Tanong lang, no? At yung mga iba bang taga-kabila, lahat ba kayo ay pagmamay-ari ni Romualdez? No? Ba't ganyan na lang kayo? Siguro napakatindi talaga ng salapi, ano? Yan lang ho ang aking pagkakaalam dyan at opinyon. Kaya siguro nagkakaroon ng pagkukontrol sa mga to. Yun lang kasi kakaiba hindi na kasi normal Imbis na makatulong pakiramdam ko nanggugulo pa sila. Simulan na po natin, tingnan natin ito kung anong meron dito. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang fiber ni Juan. Okay, play na ho natin. Ito ang nakakagulat. Viral na trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang kahit anong pilit mong pagtakpan ng katotohanan ay sadyang lalabas at lalabas pa rin ang buong katotohanan. At kahit anong pilit mong gawing pagpapabango ng iyong pangalan ay talagang lalabas at aalingasaw pa rin ang tunay mong baho. Ito ang naging sigaw ng marami sa ating mga kababayan matapos ng lumabas ang balitang walang pagdadalawang isip at buong tapang na nagsalita na sa publiko si Mike Defensor at may nakakagulat nga ito na isiniwalat na dapat malaman ng taong bayan. Pero bago ang lahat mga Kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas nasa maging description niya lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga Kapinas, matapos ang pananahimik Mike Defensor, nagsalita na rin sa publiko at may mga nakakagulat na isiniwalat sa publiko na dapat malaman ng taong bayan at pilit di mo ayaw itong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. At latest update tungkol sa kalagayan ni retired Philippine Marine Orly Conteza, binigyang linaw na ni Mike Defensor sa publiko. Ayon pa sa official report na ilabas ng balita ngayon sa kanilang official Facebook account, from Balita Ngayon, Orly Conteza nasa proteksyon na ng mga kapwa Marines. Mike Defensor, ibinahagi ni dating anak kalusugan Representative Mike Defensor Santiago na kasalukuyang nasa proteksyon ng kanya mga kapwa Marines si Orly Conteza. Ang testigong naglantad at naghatid siya ng maletang puno ng pera kina Representative Saldico at dating Speaker Martin Romualdez. Sa panayam kay Pinky Web, sinabi ni Defensor na no, I haven't talked to him, but a message was relayed to him or to me. Friends told me that he's okay. He was with his fellow Marine and officials who want to ensure the safety of Gutesa. Dagdag pa niya, bumisita na rin kay Gutesa si dating Marine Col Ariel Querubin. Si Defensor mismo ang nagpakilala kay Gutesa kay Senator Dante Marcoleta bago ang Senate Blue Ribbon hearing kung saan tumanggi itong pumasok sa protective custody ng Senado matapos sa kanyang testimonya hinggil sa umunoy kickback mula sa flood control projects. Matapos ngayon lumabas sa balitang ito ay umaniyagan ng samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon na hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, alam mo, buti pa tong mga netizen, kasi sila talagang nakikita nila Pagsasamahin mo lahat yan tapos babasahin mo, magkakaroon ka ng idea sa sarili mo, tama nga, no? Tama siya. Pero pag makakabasa ka ng mga medyo mga naliligaw ng mga taga-kabila tas maliligaw, kadalasan madalas silang pinagtatawanan. Tapos pag nagko-comment, pag nagsa-survey sila o yung mga iba, tapos konti lang naman sila mga minsan pupuso sila, mga hindi aabot ng 100 o kaya hanggang 100 lang, 200. Mataas na kung maka 1,000, no? Pero karamihan, pag nagpo-post sila na mataas ang ratings ni, halimbawa lang, ni Lacson, ni School Bukol, o kaya ni PBBM, makikita mo lagi, puro natatawa yung mga tao. Diba? Yung kay PBBM, disable niya ata yung tawa.
Pansin nyo? So, ibig sabihin, nakikita nila. Nakikita nila yung tawa. Kaya nila dinisable. Ibig sabihin, alam nila sa sarili nila na ayaw na sa kanila. Base lang yan sa opinion natin, ano? Correct, ma'am. Regardless notarized or not, it doesn't matter as long as you are in good faith and recognize the thing that signed it. And legally valid kung ayaw i-honor ng Senate and affidavit, so be it. Otherwise, Rolly was other oath or under oath, and yun na lang ang gamitin ng ROTRC. Pinky, walang problema kasi si Henry nga, tinanggap nila doon sa pinirmahan ni Lacson nang nagsasabi na bakit di nila kunestyon dahil hanggang kulang ang sinasabi pag nasabi ng Martin sa testigo nagduda na. Thank you, Sir Kong Mike Defensor Santiago. Sa wakas sa iyong pahayag ay sana ay makasuhan na at makulong ang mga tiwali sa ating bansa. Sana marami pang tulad mo na may pagmamalasakit sa bansa. God bless. Wala na bang ibang pagkatiwalaan dyan sa Senado kung hindi si Senator Marcoleta lang. Kaya si Mike Defensor kay Senator Marcoleta pumunta para mag-witness si Orly Orteza. Sinayang lang ni Lacson at Soto ang tiwala ng taong bayan sa kanila. Imagine kinabukasan na ng bansa at future na ng taong bayan. Tsaka nakikita nyo yung itsura nila, matanda na sila. Oo, kailangan nating ulit-ulitin to eh. Pag ganito na, dapat magpahinga ka na, magpakabait ka na. Hindi yung tumatanda ka na, tapos ganito ka pa. Ibig kong sabihin, kumakampi ka ba sa mali? Tanong, no? Okay na eh. Kumbaga, si Marcoleta na eh. Bakit ginugulo nyo pa? Buti sana kung mga bata-bata pa kayo, pwede pa kayong mag-ari-arian sa Pilipinas eh. Kaso matatanda na kayo, konti na lang ang bibilangin ninyo. Dapat dito sa mundong ibabaw, gumawa na kayo ng mga mabubuti. Ini-stress nyo sarili nyo, palibasa kasi pera talaga, no? Pag hindi kaya ng puso't isipan mo, matutokso ka talaga. Pera yan eh. Pero matanda na tayo, hindi nyo dadalhin sa langit yan. At stake ay tinatakpan pa nila ang utak ng massive corruption. Tama. Hindi naman tangang taong bayan sa galawan nila. Obvious na obvious shame. Kahit na renovate, pwede pa rin mag-deliver ng basura. Kahit anong oras pwedeng mag-deliver ng pera at hindi makikialam ang mga makakakita dahil nagtatrabaho lang doon. Siyempre, bit itatanggi nila yan. Magnanakaw sila, iaamin bang magnanakaw? Kaya nga minsan pag ganito, tapik-tapikin nyo talaga. Minsan pagbabatukan nyo, oy, malining ginasabi mo eh. Meron bang magnanakaw na umamin, opo, ninakaw ko. Pero hindi ko po sasabihin. Kasi ninakaw ko eh. Hindi ko po pwedeng sabihin. Sekreto lang ho yun eh. Pag sinabi kong ako nagnakaw, edi makukulong ho ako. Kaya hindi ko sasabihin. May ganun ba? Tapos yung mga ibang mga tao doon, alam ba nila? Natural, i-deny nila. Eh, hindi naman nakikita. Nakikita ba nila? Pera, ha? O kaya hindi sila magsasalita. Kapitbahay o kaya malapit nandun. Eh kung sila pag-initan. Naman, ginagawa nyong anga-anga yung taong bayan. Hindi naman na ganyan yung taong bayan para maniwala. Alam mo namang sabihin namin, dininay naman pala eh. Sabi ng mga kapitbahay, hindi naman pala daw eh. Wala naman daw silang nakita eh. O kaya halimbawa, magnanakaw ka, ba't nawala yung ganito? Hindi ako magnanakaw. O, hindi pala daw siya magnanakaw eh. Ganun lang ba yung kabilis maniwala? Kakambal nga ng magnanakaw, sinungaling, di ba? Naman, oh. Pabata tayo ng pabata. And so, bigyan natin ng reaction, opinion ngayon, itong galit na supalpal, batikos, paglabas ng sama ng loob ng isang AFP Lawyer General, although retired na, si Brigadier General Virgilio Garcia, isang batikang abogado, at the same time, general sa AFP, naglabas ng sama ng loob kay Senator Ping Lacson dito sa nangyayari Blue Ribbon Committee hearing, flood control scam. Kilala ko ito, nakasama ko sa trabaho bago ako nag-retire. Galit na galit. Okay. So ito, Facebook reel ni Liz Villegas. Retired Brigadier General Garcia nagpasabog laban kay Ping. Pakinggan. Tayong mambabatas. Kung mayroon tayong mambabatas na gustong pagtakpan ng mga may kasalanan, yan po ikaw sa bayan mo yan. Kaya ikaw, Senator Ping, Lo, Hamas,
testigo, hindi nyo naman mga witnesses yung mga testigong yan. Yung mga testigong yan, testigo yan sa korte. Testigo laban sa mga magnanakaw. Hindi nila yung testigo dyan sa Senado. Resource persons nyo po yan. Correct. Kung may mali sa notaryo, Correct. Ano? Dapat nga pasalamatan natin itong si Master Sergeant Orly Gutesa eh. Ang hirap yung ginawa niya. Oo. Pwede nga kung mahina pa ang loob nito, tatahimik na lang, huwag na lang magsalita. Mas payapa pa ang buhay niya. Ngayon, nalalagay sa asalanganin. Ngayon, may question lang sa notaryo, tapos papaimbestigahan na daw siya. Pero si Tamba, hindi pinaiimbestigahan. Ang dami nang nagtuturo kay Tamba, ayaw niyong paimbestigahan. Tapos yung notaryo lang, paimbestigahan na bigla. Ito itong mga to. Alam nyo, napaghahalataan na po kayo, mga sir. Walang personal na galit ha. Ang sa atin lang, halatado naman na masyado. Buti na lamang ko, hindi na tanga-tanga mga Pilipino. Kung ganyan nyo kayo gustong makilala hanggang bago kayo mategi sa mundong ibabaw, pangit. Pangit ka. Wala pa kayong mga kamag-anak na magsasabi sa kanya, Lo, tama na ho yan. No? Lo, pangit na ho yung ginagawa nyo. Wala bang magaganyan sa inyo? Ay, nako mga kapatid. Wala na tayong oras. Baka siguro, ang gusto ko na lang, pa-request lang po. Pwede naman po bang papindot na lang ng like niyan. Masaya ho tayo para ho maikalat natin yung mga ganito. Manamnam nila yung mga mali. Yung mga nanonood, di ba? Manamnam nila na may mali talaga. Bakit mo pa i-imbest? Mahaba lang paliwanag, no? Buti pa yung mga 80-80, no? O yung mga ob-ob, mga anga-anga. Nakanganga lang sila eh. Tayo paliwanag tayo ng paliwanag eh. Yung mga vlogger paliwanag ng paliwanag doon sa nasasalo nilang mga naiintindihan nila. Actually, parang hindi na nga opinion pero dinadaan talaga natin sa opinion. Dahil sarili nating pangunawa to eh. Ipinapaliwanag natin doon sa mga anga-anga din, di ba? Tayo naman eh magkakaiisang puso tayo at iisang pag-unawa natin na talagang Duterte pa rin ang malakas. Duterte pa rin po ang may puso at gumagawa. Nito nga sinasabi ko, Lindol, andyan na yung BP Sara, samantalang sa kanila, pa-presscon pa siguro yan. Diba? O kaya magpapa-interview pa, papogi pa, tapos magpaplano pa. Si BP Sara nandun na, namimigay na. Tapos dito sa issue na to, bakit kailangan? Bakit kailangan yung pang-imbestigahan notaryo nakanumpa na, nandiyan dyan na po sa Senate hearing ninyo. For the record na, nandiyan dyan na eh. Kung kaya nyo palang imbestigahan yung mga yon, ba't hindi nyo imbestigahan yung sila Tamba? Senador ka, tapos senador ka, tapos sumusunod ka sa mga... Para sa akin lang naman, ito yung nauunawaan ko lang sa aking sarili, na bilang senador, dapat ikaw ang masusunod sa sarili mo, hindi yung ibang tao. Kadiri na yung mga ibang namumuno, no? Wala talaga. Pabaho na ho ng pabaho yung mga namumuno dyan.